Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Usapang totoo. Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Maraming nababad trip. Maraming naiinis dito kay Senator Alan Peter Cayetano, no? Despite na sinabi niya na, of course, parang pinoproject niya na he is a Christian, he is a man of God. May mga nagkukwento pa nga, no? Na before mag-start sa mga activity, lumuluhod pa daw yan. Napanood natin sa video yan, ano? Yung sinabi nung dati niyang kasama na na-inspire nga, no? Even Trillanes nga, parang madi-disarm ka raw pag nakaharap mo yan. Kala mo talaga, totoo. Until nakasama mo siya ng matagal. And then you will realize who he really is. Yun yung parang dating, ano? At ngayon, sinasabi nga niya na ambassador siya na Jesus Christ. Pero alam mo sa mga pag-uusap namin, mga group of mga Christians, maraming they really abhor him. They dislike him. They even mock him, ridicule him because of his stance. No? Sasabihin nila, wala yung pakialam. Paniniwala ko to eh. But take note, as a man of God, as Christians, God has given each and every one of us yung sinasabing discerning spirit. No? Kailangan na di-discern mo, dapat na di-discern mo yung tama at mali. At isa pa, wisdom. No? Sabi sa James 1:5, kung sino man yung may kakulangan sa wisdom, humingi siya sa Diyos. So, napakarami pong mga tao, kahit may tuturing nating matatalino, kahit minsan leader na nakatayo dyan sa harap, nagsasalita sa pulpit, sa podium, minsan, hindi mo pa rin masasabi na talagang sila ay may wisdom. No? At dahil itong sa sinasabi ni Cayetano na ang daming ang abogado mga nagtatawanan, no, na wala raw threat doon sa sinabi ni Sara Duterte dito sa video niya na pinagtangkaan niya nga na may kinontract siyang tao para pasdangin ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker. Yun ang sinasabi niya. Na wala naman daw, hindi naman daw namatay. Correct me if I'm wrong, sa mga nabasa ko, no? Na hindi naman daw namatay, kaya walang threat. No? At ano pa ba yung mga sinasabi niya? Na parang, Senator Judge to. Pero he is acting like lawyering for Sara Duterte. So, yun pag-uusapan natin, wala ba talagang grave threat? O meron. So mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster, 100%. Libre po ang pag-subscribe. I-click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So narito mga ka-Wonder, nagtanong tayo sa mga kaibigan natin based dun sa nakita nila sa video. And some of them, na sinasabi nga ang video na yan ay totoo. Nahuli na nga sa bibig ng mga counsel niya, yung isa, dinideny yung authenticity ng video, kung yan ba ay na-authenticate o na-verify. Sabi naman ng isa, pinaliwanag niya na kung bakit ginawa ni Sara at sinabi yun. So, conflict. Pero nahuli mo talaga na mukhang may sinabi. So, dito sa pagtatanong ko sa ating mga kaibigang lawyers, yung iba mga psychologist, na magbibigay tayo ng balanse na discussion, legal discussion dito mga ka-Wonder. Iiwasan natin dito yung mga panunuya. Although ito yung mga naratibo talaga ng mga DDS. May mga content creators pa dyan. Akala mo kay huhusay ng mga DDS. Mapapabilib ka. Akala mo kung susuriin mo mukhang nanguutulang to dun sa kanilang mga viewers and subscribers para may mag-view. Of course, may kita sila. No? So, pero sa atin dito, ang gusto natin iparating ay yung katotohanan. Yung truth. Sabi nga the truth will set you free. So, magkakaroon tayo rito ng balanse na pagdi-discuss, na may balance legal na nakatuon sa pagtalakay mga ka-Wonder dito sa argumento, sa legal na konsepto ng grave threats. Bakit hindi tamang sabihin mga ka-Wonder na walang threat dahil walang namatay? Yun ang sabi. Kung ito man ay totoong sinabi ni Senator Alan Cayetano, bagamat hindi ko ito nabasa, nabanggit sa akin, nakita ko sa post ng mga kaibigan ko. Anyway, may mga sinasabi pa siya dyan na kumbaga parang dinidiminish niya itong accusation ng threat kay Sara. So, sa naging pahayag nga ni Senator Cayetano na nagsabing, na hindi siya namatay kaya walang threat. Mahalagang suriin dyan mga ka-Wonder. Lagi tayong bumalik doon sa batas. Ano ba yung sinasabi ng batas? Ito ay hindi personal opinion mga ka-Wonder,
ito po yung na-search din natin, na itong kasong grave threats ay may sariling mga elemento yan mga ka-wonder sa ilalim ng batas at hindi kinakailangan mga ka-wonder na magkaroon ng aktual na pagpatay, no? Upang magkaroon ng pananagutan kung sinabi man ito o kung ano bang argumento pa ni Senator Cayetano para ito'y hindi maituring na grave threats o grave threat, no? Mga punto natin dito mga ka-wonder, ang krimen ng grave threats ay hindi nangangailangan ng aktual na pagpatay. Kagaya niyan, tinakot mo, pagbabalikan kita, papatayin kita, yan ay threat. Pwedeng kaso yan. A threat is a threat. No? Pag sasabihin hindi grave threat yan kasi walang natigok o ganito ganyan. Anumang form na sinasabi, kasi sinabi na dyan, nasala na yan sa House of Representatives, sa House Committee on Justice, na nga ito nga ay isang grave threats. Mga matatalino yan, mga taong yan. Iba dyan, mga abogado. Yung mga namuno dyan, puro abogado. Yan ba sa tingin nyo, mga walang utak para sabihin nilang grave threat ang hindi grave threats? So, ang layunin mga ka-wonder ng batas ay pigilan, no? Ang pagbanta bago pa magkaroon ng aktual na krimen. Antayin pa ba nating matigok bago maging grave threat? Ay, hindi na grave threat yun. Murder na yun, no? Murder na yun. At kung hihintayin natin mga ka-wonder, no, na mamatay muna bago sabing may threat, mawawalan yung saysay ng batas na sinasabing batas o elemento tungkol sa pagbabanta. So parang very irrational. No? Binigyan tayo ng faculty na mag-isip, lalo na kung alam mo yung batas. Except na lang kung ito yung twist mo yung batas. No? At yung mismong pagbabanta ni Sara Duterte mga ka-wonder ay kapag natugunan, no, yung mga elemento, kasi nga doon sa batas ng grave threat, may mga elements dyan na sinasabi kung yan ay pasok. No, kung pag natugunan itong mga elemento na to ng batas, maaring maging krimen. No? Dito nga, hindi pa ito criminal. Ito ay proseso political, no, constitutional. No, itong impeachment para mapatunayan at mapaalis muna siya sa pwesto. Matanggal siya bilang vice at may perpetual disqualification siya. And then afterwards, no, they can file actually cases against her in local courts. Yun yung sinasabing pwede na siyang sampahan at tiyak sangkatutak ang magsasampa sa kanya. Ang tanong mga ka-wonder, sabi nga parang sinabi niya, basahin natin. No? Pagkakasabi niya during dun sa hearing sa Senado, na during the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, Senator Judge Alan Cayetano argued that if the conditions tied to her alleged kill statements were not met, kung hindi raw naman nangyari yung sinasabing grave threat, no, yung sabing papatayin at hindi naman daw nangyari, ibig sabihin hindi naman daw talaga pinatay o walang nangyari. Then logically, wala raw threat na nangyari. Yun ang sinasabi. Yun ang kung i-analyze natin, kung i-rephrase natin, ganun ang pagkakasabi. Ganun ang thought na hindi talaga siya threat. Abogado to Meron pong batas na sinasabi kung bakit yan threat or grave threat pa. Di ba? Kasi mismo ang pagbabanta, mga ka-wonder nga, ulitin natin, kapag natugunan o na-meet nito yung criteria ng mga elemento sa batas para sabihin itong grave threat o isang krimen, grave threat ito kapag na-meet niya. And therefore, according dito sa House Committee on Justice, at tinanggap ito ng Senado at pinansin, naglitis, at ngayon pinag-uusapan bilang isang grave threat, di ba? Sa tingin nyo, irrational din itong mga senador para pansinin nila. Kung hindi grave threat yan, wala sila nakita. Skip na yan. Next article of impeachment. Sunod. So, ang tanong, may namatay ba? No, ang tunay kasi na tanong, may pagbabanta ba? Hindi yung may namatay ba? Kasi iba nang sakop nun, murder na yun Grave threats ang pinag-uusapan natin. Malinaw ba yung banta? Di ba? Sinabi niya nga, no joke. Nag-contract siya kapag may nangyari daw sa kanya, which is yung sinasabing Romanov na yan nangyari dito sa Russia, na ina-adapt nila. No? Pati yung kung ano-ano mga nababasa at mga ginagamit nila siguro mula sa source nila yan na tumutulong sa kanila. Ito gamitin mo to, Invictus. Ito gamitin mo to, itong Romanov. Una nagsabi niya si Basti No? Sinasabi niya yung Romanov na yan daw ang pinaktutukoy doon sa ating research ay parang ang pagkakasabi ni Basti. Ito ang mangyayari sa mga Marcoses. No? Ngayon sinasabi nila na may Romanov against sa kanila na iro-Romanov sila. Kita mo naman yung mga naratibong bulok na laging palpak. Look at Duterte, yung tatay nilang karton.
No, ano nangyari? Ngayon nasa dahig. Bakit? Nahuli siya sa sarili niyang bibig. Na ipinahamak niya yung sarili niya. Same with Marcoleta. Nahuli din sa sariling bibig. No? Yan. Ito, kagaya nito, na malinaw ba may banta? Nahuli sa bibig. Na sinabi niya nga nag-contract siya. No? At isa pa, seryoso ba ito? Bukod sa emotion, ayon sa mga psychologist, the way she appeared, sa kanyang camera, when she posted this on social media, she looked really very serious. Galit na galit. And then, pinatotohanan pa. It was attested by her words, na sinabing, no joke, no joke. So, seryoso ba? Of course, doon pala makikita na natin. Nakalikha ba na makatuwirang takot? Siyempre, naalarma yung lahat. Natakot sila. At lalo na kung yan ay uupong presidente, lalong natatakot ang tao. Ano pang gagawin yan? Baka magbibiberdugo-berdugo na lang yan. At isa pa, hindi ba bahagi ng legal yung elemento ng grave threats? Yung pagkakaroon nito na aktual na biktima ang pagpatay, yun pa ba yung sasabihin? Naantayin pa ba natin may namatay? Sa ilalim pala ng elemento ng batas ng grave threats, kung pasok ito ay grave threats. Ano pa? Yung posisyon na nagsasalita. Yun yung mahalaga, mga ka-wonder. Is she capable? Trace back the history. Sinapak-sapak niya. Ano pa? Yung ito, dagdag lang natin, although galing lang ito kay Madriaga, yun ang bubuli-buli yan. Ano pa? Yung mga narinig din natin, yung mga laslas niya rito. Tignan niyo yung mga sugat niya rito. May nagsasabi, bagamat hindi pa to true, pero based dun sa ating mga naririnig, parang self-infliction. No? Let's assume na totoo. Let's just assume, paano yan? Ano mangyayari sa atin? If we will be led by this kind of leader, sabi nga ni Tulfo, yung may kapansanan sa isip. Sabi ni Trillanes, may kapansanan sa isip. Doon pa lang, based on the manifestations ng kanyang ugali, what can you say? Diba? Ayaw natin magsalita. Let the people judge. Let the people assess based on how she projects her demeanor in front of the public. Diba? May kita mo kung normal ba o hindi. Dapat ba? Alam natin, pag magkukuha tayo ng trabaho, pag kukuha tayo ng firearms, dadaan tayo sa mga neurotest at kung ano-ano, di ba? Kasi po yun, very important, crucial po yan. Otherwise, you are putting someone's life at stake, at risk. Yun po yung mga na pinipigilan dun, mga ka-wonder. And we're not accusing that she is. No? This is opinion based on observation and based dun sa mga sinabi ng mga ibang mga personalidad like Tulfo, Trillanes, and others. Diba? Yung posisyon niya kasi rito, yung pahayag na nagmumula sa isang sitting vice president na sa power, na sa posisyon. Diba? Do you think she's not capable of doing that? Dahil ito'y nasa kapangyarihan. So there's probability. No? There's possibility. Yun ang assumption dyan. Kasi siya ay nakaupong vice president. Nasa power siya. Yung bawat salita ng isang mataas na opisyal, mga ka-wonder, ay mabigat yan. Maaring seryosohin niya ng publiko at ng mga otoridad. Kaya nga kinasuhan siya. Ito nga lang nagbabanta kay Duterte, kay Digong. Babayad daw ng pagtigok sa kanya ng ganitong kahalagang pera kahit naman hindi ganun kayaman tong teacher. Dinakip. Bakit? Ordinaryong tao yan, ha? Pero sinoryoso yan ng otoridad. Lalo na itong nagsasalita is vice president. Di ba? Dapat hindi tayo selective sa batas. Ang batas ay batas and no one is above. Kung makasalita kayong bendalo, itong mga didilis, bendalo, ba't hindi nyo tingnan muna yung poon nyo? Di ba? Yung mga gumawa niyan na talagang literal na nag-bend ng law. Diba? Mas mataas yung inaasahang antas, mga ka-wonder, ng pag-iingat sa pananalita, no, ng isang mataas na official. Kaya kung mapapansin nyo sila, Attorney Claire, kung sino-sino dyan, mga abogado, mga nasa posisyon, pag sinabing ganito, kinukuha yung reaksyon nila. Yung iba niyan, babanat, below the belt. Magsasabi talaga. Pero sila, they are seasoned. Yung sa kanilang sinasabi. Meron ka makikitang tact. No? May makikita ka sa kanilang diplomacy, sa kanilang pananalita, na hindi pwede kasi sila ay nasa posisyon. May mga ethics, code of ethics dyan na maaari silang sampahan at i-compromise ng kanilang trabaho. Yun po yun, mga ka-wonder. Kaya tatanungin, bakit sila? Hindi sila makapagsalita. Yung mga tao, yun na nga. Hindi sila basta-basta makapagsalitang ganyan. Parang ganito, natatrabaho ka sa isang sugalan, sa isang, sabihin natin, sa pagkor, kunyari, tapos nagsusugal ka, bawal yun. Hindi pwede. Parang ganun din.
So yung tinutukoy mga ka-wonder, pang-apat dito sa nakita natin, ay yung pahayag ng hindi ordinaryong mamamayan. She's not an ordinary person, ordinary citizen of this country. No. No, bilang pangalawang pangulo ng republika, no? Second to the highest bilang presidente si PBBM, bagamat ang tawag sa mga vice president is spare tires. No? But still may mga pondo yan malalaki. And they are also given their mandate to fulfill yung kanila pong pinangako sa tao. Ang tanong, may nakikita ba tayong ginagawa niya sa sinabi niya sa tao? Puro paglalakwatsa nakikita ng tao eh. Siguro the best na, no? Pagtatanim. Ano, di ba? Di ba? Very disappointing yung kanya pong ginagawa. Hindi pa siya pangulo Ato, yung dating House Speaker binantaan niya. Yung pangulo, yung unang ginang, yung dating Speaker of the House, yung pagbabanta laban sa pinakamataas na leader. Kung yan nga, sabi ni PBBM, nagagawa nyo sa pinakamataas na leader, how much more dun sa mababa? Di ba? Tsaka nyo nabalikan yung mga death squad na yan. Way back doon sa Davao na may na sinasabing kaugnay dito sa mga Duterte. Next topic na lang yan. Patungkol doon sa sinasabi ni PBBM. Kung nasasabi niya yan sa may mataas na posisyon, how much more doon sa nasa laylayan na sa baba? Di po ba? And tinutukoy kasi rito yung pambansang seguridad at katatagan ng pamahalaan. Yan ang ating pong aim dyan sa bansa natin. Isa dyan sa pinasisiguro natin yung security. No? Kasiguruhan ng Pangulo, ng First Lady, and then binantaan. Nakakita nun. Is it normal? Ask yourselves questions, lalo na yung mga kilala ko dyan na nagli-lead spiritually, but they don't have wisdom. That's unfortunate. No? Huwag nyo na isama yung politika sa reliyon kasi baka matisod pa sa inyo. Diyan ay isang advice lang, baka matisod. I know some na umalis dahil natisod, dahil si ganito ro ganyan. No? Walang wisdom, sabi ko lang sa kanila. Pray for them na magkaroon ng wisdom. At isa pa, hindi kinakailangan mga ka-wonder maikasatuparan itong banta upang ito ay maging isang seryoso. No, kailangan ba may mawala, may mamatay bagong seryoso? Maraming kagaya ng kwento. No, itong kwento ng bata na sinasabi niyang may lobo, wala naman. Tatakbo yung mga tao para tulungan siya. Wala naman, tatawa na naman siya. Hanggang sa ikatlong ulit na, ay may lobo talagang dumating, sumisigaw siya, wala nang tumulong. Seryoso na yon. Wala nang tumulong, wala nang naniniwala. Diba? Hindi kailangan maisakatuparan yung banta para sabihing seryoso. Marami kasing kaso mga ka-wonder na kriminal ang mga napapanagot kasi hindi natuloy ang krimen, napigilan. No? Sabi nga, prevention is better than cure. At yan ang trabaho nitong mga umakto na i-prevent siya sa paggawa niyan. Sa banta niya, which is they say that he is capable, she is in the position, so prevent nila, kinasuhan siya. Ngayon, sinalang siya sa impeachment. Isang impeachable. Then, afterwards, pwede na siyang kasuhan. Ganito yung prinsipyo mga ka-wonder ng pababanta. Pinarurusahan yung mga mapanganib na kilos bago ito humantong sa mabigat na krimen. In her case, hindi pa mapaparusahan. Kailangan tanggalin muna sa pwesto. Pag natanggal, pwede ng kasuhan. Pang-anim mga ka-wonder sa nakita natin yung intention at konteksto ng mahalagang sinusuri. No? Tinitignan yung kabuuan, pahayag. No? Tinitignan yung sitwasyon kung kailan ito sinabi. Ito yata yung time na hindi na sila good terms ni Romualdez, na nakita na hindi na pagbibigyan yung gusto. Nag-tantrums na. Nag-ala spoiled brat na. Kaya nagalit na, tambalustos na, nagalit na. Kala mo kung sinong talagang pinakita niya yung kanyang tapang. Ano? Hindi po pwede yun. Kung tayo ay magpapasindak sa patapang-tapang ng isang tao, unbowed pa siya. No, yung mga blooded, unbowed, invictus na sinasabi niya, mga na yung ibig sabihin lang doon na hindi siya panggagapi kahit na siya ay sumasailalim sa mga ganitong pagsubok. Then let the law be manifested as the supreme sa ating bansa. Hindi pwedeng pasiga-siga yung pagtapang-tapang na kamay na bakal daw Duterte, Aguila. Pagdating sa bloodbath, wala namang bloodbath. Pumunta sa Senate para lang mag-cheerleader sa mga abogado niya. Wala, hype lang . No, hindi dapat nauuso yan dito sa bansa natin. Dapat dito walang siga-siga. Hindi po pwede yun. No, isa pa, tinitignan kung paano naunawaan ng mga nakarinig. When I ask itong mga high school students, no, good thing nasa tamang edad na sila. They said, this is a clear, grave threat.
Hindi yun abogado. No? Pero pagdating doon sa mga nagtutwist, kahit gaano pa katalino yan, they're telling different story. At hindi lamang sa isang linya yung batayan, mga ka-wonder, kundi yung buong konteksto na sinabing, ninarrate niya yung kanyang sinabi, may kausap siya. No? At hindi ang senador ang magpapasya kung may krimen. They will just stand as judges dito sa impeachment. Ano? They will listen, pero hindi sila magsasabi. Gaya ng sinasabi niya na, hindi grave threat to. Kaya yung sinasabi ni Cayetano dyan, dapat aksyonan yan eh. No? Aksyonan yan. Parang kasi nagpapabayaan lang, ibabayaan mo na yan. Dapat stricto tayo sa batas, sa mga rules, na i-tape yung mga bibig nila kung nagsasalita sila ng paglabag sa rules. I'm not sure kung hindi ito paglabag sa rules. Kung una kong narinig dyan, they're just there to listen, magtanong, to clarify, at hindi magbigay ng conclusion na hindi ito grave threat. Para sila nag-aabogado na. May reservation na. Bakit ka siya pa nagsabi dito kay Cheese? Dapat kung i-impeach din naman pala natin, bakit pa tayo dumaan sa trial? Tinamon pananalita niya. Para siya mismo abogado na at sinasabi niya walang grave threat. Ibig sabihin walang kasalanan. Tingnan natin yung iba pang mga offenses. No, yung pagtukoy dito ng grave threats, mga ka-wonder, ay nasa jurisdiction ng hukuman. Batay sa ebidensya na umiiral sa batas. Kaya yung personal opinion dito, mga ka-wonder, ng sino mang opisyal ay hindi kapalit ito ng legal na proseso. Itong impeachment judge ay inaasahang maging walang kinikilingan. Dapat hindi kumikiling itong si Cayetano. Kaya maraming nagagalit. Tingnan niyo yung mga post. Tungkulin ng senador dyan, makinig sa impeachment, makinig sa ebidensya at hindi yung magkabilang pumanig sa isang panig. Mahalaga, mga ka-wonder, na iwasan yung pahayag na nagmumukhang may paunang paghusga na, may reservation na. Kita na, huli na sa bibig, di ba? Ganyan. Kaya, I'm not sure, no? For me, parang hindi ko talaga gusto itong sinasabi ni Cayetano. Dapat patas, mahalaga, para mapanatili yung tiwala ng publiko. Sa'yo, pinaupo ka dyan bilang senator judge. No, nag-aabogado ka na. Hindi ito tungkol lamang, mga ka-wonder, itong impeachment sa krimen. No? Ang impeachment tumitingin din sa paglabag sa konstitusyon, betrayal of public trust, at iba pang mga impeachable offenses, yung mga high crimes. No, maaring magkaiba itong pamantayan ng criminal case at impeachment proceeding. Isa pa, yung bakit siseryosohing usapin ang pagbabanta ng Pangulo. Plus, Pangulo yan eh. Kasi bakit? Maaari itong magdulot ng pangamba sa publiko. No? Maapektuhan ang seguridad ng bansa. No? Maaring pilitin ng pamahalaan na magpatupad ng karagdagan security, mga security measures, at maaari nitong pahinain, mga ka-wonder, ang tiwala sa institusyon ng pamahalaan kung ang presidente binabantaan lang at pinapabayaan lang. No? Kaya ang pahayag na walang namatay, walang threat, ay maaring questionin sa pananaw ng batas. No? Yung mga ganyan, dapat meron na agad ina-action dyan ng Senado. Ang batas laban sa grave threats ay isang disenyo, mga ka-wonder, upang pigilan ang karahasan. No? Bago pa ito mangyari. Kung aktual na pagpatay lamang ang kinikilingan ng o pinagbabatayan dito, ay mawawala ng saysay yung preventive purpose ng batas. So comment down below, mga ka-wonder. Ito yung sagot dyan sa kay Alan Cayetano. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And share this video para malaman nila kung paano natin binara dito sa ating channel itong sinasabi ni Cayetano. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.